Hello mga idol, magandang araw sa inyong lahat at binabati ko nga pala si Idol na nanggaling sa planetang Neptune at sa kay Andoy, mabuhay ka dyan Idol. At sa mga solid nating idolo dyan na patuloy lang sa pag-support sa atin araw-araw ay maraming salamat po sa inyo. Sana bigyan pa kayo ni Lord ng maraming buhay. At sa mga kaibigan natin dyan sa iba't ibang parte ng mundo ay mabuhay rin kayo hanggat gusto nyo. Sa mga sumunod na pangyayari ay agad na lumitaw ang lalaki na siyang nanggambala sa Bloodlord sa pagpatay kay Changpeng. Kung saan ang lalaki pala na dumating at nagsasalita ay si Zhong Richu, at dito ay makikita na siya ay lumalapit patungo sa pwesto na tinatayuan ng Bloodlord. Dito ay pasimpleng lumalakad si Zhong Richu habang nakangiti sa kanilang harapan kung saan ang mga kamay nito ay nakatago sa kanyang likuran. Nang siya ay mapansin ng Bloodlord ay agad niyang nakilala ang pagkakakilanlan ng lalaki. Kung saan inihayag niya sa kanyang sarili na ang taong ito ay ang ever-victorious sword na si Zhong Richu. At kasabay nito ay labis siyang nagtataka kung bakit hindi niya naramdaman ang presensya ng isang mangmang na taong tulad niya. Sa kasunod nito ay agad nagsalita si Zhong Richu na siya raw ay labis na nag-aalala kay Changpeng. Nagtataka namang tinanong ng Bloodlord si Zhong Richu kung ano raw ang kanyang mga pinagsasabi. Ngunit hindi siya pinansin ni Zhong Richu at patuloy lamang siya sa pagsasalita na nababahala daw siya kung ano ang pwedeng mangyari sa isang bata na hindi nakakakilala ng takot kapag siya ay pumasok sa mundo ng Mirim. Kung saan ang tinutukoy niya sa pahayag na ito ay ang batang si Changpeng. Subalit hindi naman nagawang maunawaan ng Bloodlord ang kanyang mga pinagsasabi o ibig ipahiwatig. Pero kaagad namang inihayag ni Zhong Richu sa kay Changpeng na wala daw siya ipag-aalala sapagkat nasa maayos na daw siya ngayon, kung saan inihayag niya kay Changpeng na sobrang humahanga daw siya sa kanya dahil napakatibay daw ng kanyang pagtitiis. Dahil sa mga pahayag ni Zhong Richu ay agad na tinitigan siya ni Changpeng at nagbigay ng ngiti sa kanya. At dahil hindi siya pinapansin ni Zhong Richu ay nagdulot ito ng pagkabuisit sa Bloodlord, kung saan piniga niya pa ng todo ang leeg ni Changpeng. Dito ay makikita na halos hindi na niya magawang makahinga matapos gawin ito ng Bloodlord sa kanya. Matapos nito ay tuluyan ang nawalan ng malay si Changpeng dahil sa pananakal ng Bloodlord, kaya't sa puntong ito ay agad na pinagsabihan siya ni Zhong Richu na tigilan niya na daw ang pagpapahirap sa bata. Dahil dito ay sumagot ang Bloodlord na mabuti naman daw dahil nagawa na niyang pansinin siya nito ngayon. Tumugon naman si Zhong Richu na nagawa niya na raw mapansin ang Bloodlord ng matagal na panahon na. Ngunit sa hindi inaasahan raw ay hindi niya nagawang masundan o habulin siya nito. Dahil sa kanyang mga pahayag ay bigla na lamang napatigil ang Bloodlord kung saan nagbigay ito ng kaunting pagtataka sa kanyang isipan. At dito ay bumalik sa nakaraang pangyayari kung saan naganap ang pagsabog sa lugar ng kinaroroonan ni King Dharma. At ang pagsabog na yun na siyang nagbigay ng matinding pinsala kay King Dharma ay kagagawa ng Bloodlord ng The Dark Heaven. At siya ay nakatayo sa harapan ni King Dharma at pinagmamasdan niya ito mula sa tinamong sugat nito. At sa mga oras din na yun ay itinataas na niya ang espada niyang tinataglay ng matinding aura ng chi para tuluyan ang tapusin ang paghihirap ni King Dharma. Ngunit kaagad niya nalang napansin na mayroon isang martial artist na mabilis na kumikilos patungo sa kanyang kinaroroonan. Kaya sa mga sandaling ito ay agad na pagtanto ng Bloodlord na masama daw para sa kanya kung maipit siya sa teritoryo ng mga alyansa ng Mirim. Kaya't ng mga oras na yun ay kinakailangan niyang makaalis agad doon. At ang presensyang nararamdaman niya ng mga oras na yun ay mas malakas pa kaysa sa presensya ng mga Ten Kings. Kaya ngayon ay nagtataka niyang iniisip kung si Zhong Richu ba ang taong yun na siyang humahabol sa kanya at ang siyang tinataglay ng malaking presensya. Matapos ang kanyang pag-iisip ay tinanong niya si Zhong Richu kung siya ba ang taong nakialam sa kanya noon matapos niyang pasabugan si King Dharma. Dito ay sumagot si Zhong Richu na nakakahiya daw ng pangyayaring yun dahil naging huli na siya sa eksena at hindi nakahabol sa kanya. Dahil dito ay tinanong siya ng Bloodlord kung sino ba talaga ang totoo niyang pagkakakilanlan. Sumagot naman si Zhong Richu kung importante pa ba na malaman niya ang bagay na yun. Nagtanong naman ang Bloodlord kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sa kasunod nito ay unting-unti nang hinuhugot ni Zhong Richu ang kanyang espada, at dito ay inihayag niya na kung kaya niya lang daw sana pigilan siya nito gamit lamang ang mga salita ay tiyak na sasagutin niya raw sana ang tanong niya. Pero alam niya raw na hindi naman siya titigil sa kanyang mga panggugulo kaya huwag na lang daw. Ngunit ang mas mahalaga daw ngayon ay siguraduhin na niya na wala nang ibang mamamatay mula sa mga kamay niya.
At kung ayaw niya daw tumigil ay siya na daw bahala na pipigil sa kanya. Sa sandaling ito ay agad na kinuha ni Jong Richu ang kanyang lumang espada at itinaas ito sa harapan ng Blood Lord. Kasunod nito ay pinagtatawanan siya ng Blood Lord dahil sa lumang espada na kanyang hinahawakan. Dahil sa pangyayaring ito ay agad na kinutya siya ng Blood Lord at sinabihan na kung paano daw siya nito tatalunin gamit ang basurang espada na yan. Matapos nito ay agad na tiningnan ni Jong Richu ang kanyang lumang espada at nagsalita na sa tingin niya daw ay mukhang kapaki-pakinabang pa raw gamitin ito. Kasabay nito ay tinanong siya ng Blood Lord kung nagawa na ba niya makapatay ng kaaway gamit ang basurang espada niya. Tumugon naman si Jong Richu na maraming beses na daw nakapaslang ang espadang ito. At wika pa niya na hindi naman daw isang karangalan ang mga alaala na yun. Dito ay sumagot ang Blood Lord na huwag daw siya ikumpara sa mga basurang kaaway na pinatay niya. Kaya tinanong niya si Jong Richu kung sino ba ang panghuling kaaway na kanyang pinaslang gamit ang basurang espada na yan. Wika pa niyang tanong kung ang tao ba na yun ay isang bandido. Sa sandaling ito ay inihayag ni Jong Richu na ang huling kaaway daw na pinatay ng lumang espada na ito ay ang The Thousand Poison Demon Lord. Nang ito ay kanyang marinig ay agad nagbigay ito ng pagkabigla sa kanyang mukha, kung saan labis siyang nababahala matapos marinig ang pahayag ni Jong Richu. Sapagkat ang Thousand Poison Demon Lord na siyang tinutukoy ni Jong Richu ay ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa Heavenly Demonic Divine Cult. Dahil ang demonyong yun ay pumatay ng halos kalahati ng populasyon noong mga nakaraang panahon. At sa panahon daw ng dakilang digmaan ng mabuti at masama, ay isa siya sa dalawang demonic heads na dumaan sa mga lupaing yun habang sinasamba ang Heavenly Demon bilang isang Diyos. At ang kanyang malademonyong reputasyon ay patuloy na lumago hanggang sa isang araw ay nakatagpo siya ng isang tao na nagdala ng kamatayan sa kanya. Kung saan matapos niyang patayin ng demonyong yun ay nakuha ng martial artist na yun ang kanyang palayaw na siyang tinaguriang The Sword Saint. At sa mga sandaling ito ay gulat na tinanong ng Blood Lord si Jong Richu kung siya ba ang dakilang Sword Saint na si Mei Jong Hak. At kasabay nito ay tinanong rin niya si Jong Richu kung paano daw ito nangyari at kung ano ang kanyang ginawa. Samantala makikita na seryosong hinihimas ni Jong Richu ang kanyang lumang espada at inihayag sa harapan ng Blood Lord na pagkatapos daw ng dakilang digmaan ng mga mabuti at masama ay napaisip siya sa kanyang sarili na kung ano na ang susunod niyang gagawin. Sapagkat hindi niya na raw kailangang mag-isip ng matagal dahil talagang nasisiyahan siya sa martial arts pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Kasabay nito ay mayroong inilabas si Jong Richu na isang matinding aura ng chi sa kanyang kaliwang kamay. Kung saan inihayag niya na nagpatuloy daw siya sa pagsasanay at pag-aaral ng martial arts at ang batang inalagaan niya raw na parang apo na niya ay naging disipulo niya. At pagkatapos daw nun ay dumating ang isang araw na inakala niya na naabot niya na ang tuktok ng pagiging isang dakilang martial artist, ngunit mayroon pa siyang isang napansin na mas pinakamataas na uri pa ng kakayahan ng martial arts kung saan dahil doon ay nakamit niya ang muling pagbabago ng kanyang anyo at pagbabalik sa batang edad. Dahil sa kanyang sinambit ay agad nagulat at hindi na nakapagsalita ang Blood Lord sa kanya. At sa mga sandaling ito ay makikita na pinapahira ng Sword Saint ang kanyang espada ng lumalagablab na aura ng kanyang chi. At habang sinasakal niya ang leeg ni Changpang ay iniisip ng Blood Lord na pagkatapos daw ng muling pagpapalakas ng Sword Saint ay bumalik ang kanyang itsura sa sobrang batang edad. Kasabay nito ay inihayag ng Sword Saint na matapos daw maging bata muli ang kanyang katawan ay nagsimula na siyang maglakbay sa labas ng mundo. Kung saan labis siyang nag-e-enjoy sa mga pinupuntahan niyang lugar. At wika pa niya na nababahala rin daw siya tungkol sa kanyang apo na tumakas sa Mount Hua sect 1 taon na ang nakalipas. At sa kasunod nito ay inihayag niya na ang paglibot niya raw sa iba't ibang mga lugar ay sobrang saya. Ngunit natigil ang lahat ng mga kasiyahang yun matapos magpakita ang mga The Dark Heaven. Sa puntong ito ay makikita na ang lumang espada ng Sword Saint ay agad na common tab at naging matulis muli. Kung saan tinanong niya ang Blood Lord kung ano daw sa tingin niya ang espadang ito, at kung masasabi pa rin ba niya na basura ang napakagandang sandata na ito. Sa kasunod nitong galaw ay bigla na lamang inihampas ng Sword Saint ang kanyang espada na siyang bumabalot ng aura ng chi patungo sa Blood Lord. Kung saan sa mga oras na ito ay nagawang mahulog ni Changpang mula sa mga kamay ng Blood Lord. At kasabay nito ay makikita ang gulat na pagmumukha ng Blood Lord matapos ang mabilis na paghabyog ng espada ng Sword Saint. Kung saan nakita niya ang kanyang kamay na kasamang bumagsak sa katawan ni Changpang.
At nang ito ay kanyang tinitigan ay agad niyang napansin na bumulusok ang mga dugo nito na nanggaling sa kanyang kamay dahil nagawa na palang putulin ng Sword Saint ang kanyang kamay. Dito ay inihayag sa kanya ng Sword Saint na dahil raw sa mga kasalanang naipon niya ay hindi niya na kayang linisin ito, sapagkat kinakailangan niya na raw magbayad dito, at ang kabayaran daw ng mga nagawa niyang kasalanan ay kamatayan. At pagkatapos putulin ng Sword Saint ang kamay ng Blood Lord ay agad niyang binitawan ng hinahawakang sibat nito, kung saan agaran niyang tinira din ng chi ang vital points ng kamay niyang sugatan upang huminto ang mga pagbulusok ng mga dugo dito. At dahil sa mga pangyayaring ito ay nanggagalaiti ang Blood Lord sa galit at minumura nito ang Sword Saint. Pero sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang tinutok ng Sword Saint ang kanyang matulis na espada na binabalot ng kulay lila na aura ng chi. At kasabay nito ay bumabagsak ang mga bulaklak ng plum blossoms na nanggaling sa kasanayan ng Sword Saint. Matapos nito ay agad na tumingin ang Blood Lord sa itaas kung saan ikinabigla niya ang kanyang nakita, sapagkat ang mahiwagang kasanayan ng Sword Saint ay pinakita niya sa kanya kung saan lumulutang ang mga daan-daang espada sa ere at nakatutok sa Blood Lord. At dito ay napagtanto ng Blood Lord na ang kasanayan na ito ay ang 36 Plum Blossom Sword, kung saan inihayag niya sa kanyang sarili na hindi niya magagawang sanggahin ito. Kasabay nito ay nanlilisik ang mga mata ng Sword Saint na nakatingin sa kanya. At sa kasunod na galaw ay napa-atras ng bahagya ang Blood Lord at sinambit sa kanyang sarili na kinakailangan niya raw tumakas ngayon. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang sinunggaban ni Taekyang ang paa ng Blood Lord. Kung saan sa mga sandaling ito ay gulat na gulat siya dahil sinusubukang pigilan ni Taekyang ang kanyang pagtakas. Dito ay nakangiti at may pagmumura na tinanong siya ni Taekyang kung saan niya daw binabalak na pumunta ngayon. Dahil sa mga ginawa ni Taekyang ay labis na nataranta ang Blood Lord at minumura si Taekyang na siya ay kanyang bitawan. At sa kasunod nito ay nagsimula ng bumagsak ang mga espada na nanggaling sa kasanayan ng Sword Saint, kung saan makikita dito na siya ay sumisigaw sa Blood Lord na ito na raw ang katapusan niya. Sa puntong ito ay bumulusok ang mga matutulis na espada ng Plum Blossom Sword sa katawan ng Blood Lord kung saan labis siyang sumigaw dahil sa sobrang sakit na kanyang dinaramdam. At sa kasunod nitong galaw ay makikita ang divine artifact ng Green Jade Ruyi ng mga Shaolin sa kanyang sinusuot na damit. Kung saan unting-unti itong nahuhulog matapos maglaho ang mga nakabaon na Plum Blossom Sword sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng mga sugat na kanyang tinamo ay nagawa niya pa rin dakmahin ang mahiwagang kagamitan ng Green Jade Ruyi. Dito ay makikita ang matinding pinsala at mga sugat na kanyang nakuha mula sa ginawang pag-atake ng Sword Saint, kung saan labis siyang nadidismaya sa kanyang sarili, ngunit inihayag niya sa kanyang kaisipan na kahit papaano ay nagawa niya pa rin tapusin ang kanyang misyon sa pagkuha ng Green Jade Ruyi. At kahit nakakahiya man daw na hindi niya nagawang patayin ang lahat ng mga bastardong ito ay mas mabuti na lang daw ito dahil ang importante ay buhay siya at magagawa niya namang makabalik ulit sa hinaharap. Sa puntong ito ay galit niyang sinabihan si Taekyang na siya raw ay maghintay dahil sisiguraduhin niya raw na mamamatay siya sa kanyang mga kamay sa susunod nilang pagkikita. Tumugon naman ang tumatawa si Taekyang at tinanong ang Blood Lord kung saan niya naman binabalak na pumunta, dahil mukhang malabo na raw na makatakas siya ngayon. Ngunit ang Blood Lord ay hindi sumagot sa katanungan ni Taekyang at ang tanging inihayag niya lamang sa bida na gawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhay hanggang sa hinaharap. Sapagkat darating din daw ang araw na siya ay mamamatay mula sa kanyang kamay. Sa puntong ito ay makikita ang panginginig ng katawan ng Blood Lord dahil sa mga malubhang sugat na kanyang tinamo, pero kasabay nito ay tila mayroon siyang inihahanda na gawin sa mga oras na ito. Kaya't napaisip ang Sword Saint kung mayroon ba siyang binabalak o sinusubukang gawin sa mga oras na ito. Matapos nito ay agad naglabas ng matinding aura ang Blood Lord na siyang bumabalot sa kanyang katawan na nanggaling sa isang masama at itim na enerhiya, kung saan tinatawag niya ang kanyang Heavenly Master. Sa sandaling ito ay bigla na lamang napansin ni Taekyang na tila mayroong lumalabas na portal sa kanyang mga paa, kung saan ang portal na ito ay mayroong mga hindi maipaliwanag na kasulatan at binabalot ng isang uri ng mahika. Dito ay makikita na gulat si Taekyang kung anong klaseng mahika ito at kung saan ito nanggaling. Sa kasunod na galaw nito ay mabilis na kumilos ang Sword Saint at sinigawan ng Blood Lord na hindi siya maaaring tumakas, kung saan makikita dito na winasiwas niya ang kanyang espada patungo sa Blood Lord. At dahil dito ay nagawa ng Sword Saint na hiwain ang kanang kamay ng Blood Lord upang hindi niya maitakas ang divine artifact ng Green Jade Ruyi.
At sa kasunod na galaw ay bigla na lamang lumabas ang kulay pula na mahika na nanggaling sa portal ng demonyo. Sa puntong ito ay makikita na mas tumindi pa ang pulang mahika na pumapalibot sa katawan ng Bloodlord upang siya ay itakas sa lugar na ito. Ngunit dahil nagawang putulin ng Sword Saint ang kanyang kanang kamay ay nababahala siya ngayon na hindi niya maisasama sa kanya ang Green Jade Ruby. Kaya't sa puntong yun ay labis niyang tinitigan ang kanyang putol na kamay na nakahawak pa rin sa divine artifact ng Green Jade Ruby. Kung saan sa mga oras na ito ay tuluyan ng tinabyunan ng mga pulang mahika ang buong katawan ng Bloodlord. Pero dahil sa labis niyang kagustuhan na makuha ang divine artifact ng Green Jade Ruby ay inilabas niya ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang putol na kamay upang dalhin at isama ang Green Jade Ruby sa kanyang pag-alis. Matapos nito ay bigla na lamang naglaho ang Bloodlord sa harapan nilang lahat kasama ang kinuha niyang Green Jade Ruby. Dito ay makikita na tuluyan nang nawala ang Bloodlord matapos nitong maglabas ng portal at sa kasabay nito ay napapamura ang Sword Saint dahil hindi niya nagawang pigilan ang Bloodlord sa pagtakas. Matapos ang lahat ay kaagad nag-alerto ang sistema at inihayag sa bida na naging matagumpay siya sa pagtapos ng kanyang misyon. At dahil dito ay nagkaroon siya ng malaking halaga ng experience points at nakakuha siya ng 2 beses na pag-level up ng magkasunod-sunod. Matapos makakuha ng pag-level up ay agad na bumalik ang nawalang puwersa ni Taekyang at ang kanyang mga sugat ay unting-unti nang gumaling. Dahil sa pangyayaring ito ay agad na bumangon si Taekyang kung saan makikita na bumalik na ang kanyang buong lakas. Samantala, labis na nagtataka si Taekyang kung anong klaseng sitwasyon ang kanyang nakita kanina. At ang ginawa raw ni Jong Richu ay talagang hindi kapani-paniwala. Sa kasunod nito ay agad na napatingin siya kay Jong Richu matapos siyang tanungin nito kung siya ba ay maayos lang. Dito ay makikita na nakangiti na nilapitan siya nito at hinihintay ang reaksyon ni Taekyang matapos nitong magpakilala kanina na siya ang Sword Saint. Ngunit ang bida ay walang reaksyon sa kanya at tumugon na siya ay nasa maayos lang, wika pa niya na salamat daw sa kanyang mga ginawa. Nagtataka naman ang Sword Saint dahil parang hindi man lang daw na sorpresa si Taekyang sa kanyang pagbubunyag kanina. Dahil dito ay tinanong siya ng Sword Saint kung wala ba siyang gustong sabihin sa kanya. At habang sinusuri ni Taekyang ang kalagayan ni Changpang ay tinanong niya si Jong Richu kung mayroon daw ba siya problema. Dito ay tinanong siya ng Sword Saint kung hindi ba niya narinig ang kanyang mga sinambit kanina sa harapan ng Bloodlord. Ngunit nagsalita si Taekyang na nawalan daw siya ng malay kanina habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap ng Bloodlord, at nang siya raw ay makagising na ay patapos na daw ang labanan nilang dalawa. Kasabay nito ay kinuha ni Taekyang ang isang putol na natirang kamay ng Bloodlord. Kung saan mabilis niyang itinapon ang kamay ng Bloodlord sa kanyang likuran at inihayag kay Jong Richu na hindi niya daw alam kung paano niya nagawa iyon pero napakahusay raw ng kanyang mga ginawa. Kasabay nito ay makikita na tumilapon pala ang kamay ng Bloodlord sa kamay ng Sword Saint kung saan nandidiri siya sa putol na kamay nito. Habang si Taekyang naman ay mabilis na tumakbo patungo sa kanyang master at sinasambit ang pangalan ng Fire King. Matapos ang lahat ng mga pangyayari ay agad na pinahigi nila ni Taekyang ang Fire King kung saan tinanong niya si Jong Richu kung kamusta daw ba ang kalagayan ng Fire King. Sumagot naman ang Sword Saint na malubha daw ang pinsala ng Fire King dahil gumamit siya ng sobrang chi ng sabay-sabay, kaya sigurado na matatagalan pa raw bago siya makagising. Kasunod nito ay tinanong naman ng bida kung kamusta naman ang kalagayan ni Changpang, at ang tugon naman ng Sword Saint sa kanya na pareho lang daw sila ng kalagayan ngayon ng Fire King dahil mayroon siyang ilang panloob na pinsala. Ngunit dahil bata pa siya ay tiyak na mabilis siyang gagaling at makakabawi. Matapos nito ay agad na napabuntong hininga ang bida dahil hindi ganoon mapanganib ang sugat na kanilang nakuha. Ilang minuto nito ay agad mayroong napansin si Taekyang na isang malaking grupo na pumapalapit sa kanilang lugar. At dito ay makikita na daan-daang mga grupo ng mga mandirigma ang mabilis na kumikilos patungo sa kanilang tinatayuan. Dahil dito, ay agad nag-isip si Taekyang na mukhang hindi pa raw natatapos ang kanilang mga laban. Kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat para maghanda sa kanila. Pero nang makita niya na ang ilan sa kanila ay mga nanggaling sa mga mabubuting sekta ay agad na pagtanto ni Taekyang na sila ay mga backup na siyang ipinadala upang tumulong sa kanila. At sa mga oras na ito ay nagawa na nilang makarating sa harapan nila ni Taekyang. Kung saan ang isa sa mga nangunguna sa kanilang lahat ay ang pinuno ng Hidden Shadow Pavilion na si Master Song Ho.
Sa puntong ito ay bigla na lamang nababahala si Taekyang para sa seguridad ni Jong Richu dahil alam niyang iisipin nila na siya ang pangunahing kaaway ng Mirim, sapagkat inakala nila na siya ang pumatay kay King Dharma at sa lahat ng iba pang tao. Kaya't napawika na lamang sa kaisipan ang bida na mukhang kinakailangan niya raw pumagitna sa kanilang harapan upang klarohin ang lahat ng mga hindi pagkakaintindihan bago pa man sumiklab ang gulo sa pagitan nila. Dito ay makikita na umuubos si Taekyang at napaahem sa kanilang harapan. Kasunod nito ay nagsalita ang Sword Saint at nagtanong kay Master Song kung kamusta na daw ba ang binti niya ngayon. Dahil dito, nabigla si Taekyang at nagsalita sa kanyang kaisipan na ang bastardong ito daw ay isang siraulo. Sapagkat hindi raw magandang ideya na tanungin ang mga may kapansanan tungkol sa kanilang sinapit na kalagayan. Kaya wika niyang tanong kay Jong Richu kung siya ba ay nabubuwang na. Matapos nito ay agad na kumilos si Master Song patungo sa Sword Saint. Habang si Taekyang naman ay humihingi ng tawad kay Master Song dahil sa mga sinambit ni Jong Richu, kung saan inihayag niya na hindi daw yun ang ibig sabihin ni Jong Richu sa kanya. Kaya't agaran niyang sinabihan si Jong Richu na humingi daw siya ng paumanhin kay Master Song. Kasabay nito ay tinanong ng bida si Master Song kung alam na ba niya na hindi si Jong Richu ang tunay na salarin. Sa kasunod nito ay agad nagbigay ng paggalang si Master Song sa harapan ng Sword Saint at inihayag na kay tagal na din daw simula noong huli nilang pagkikita. Tumatawa na nagsalita naman ang Sword Saint kay Master Song na napakaganda daw makita na siya ay nasa maayos na ngayon, at wika pa niya na mayroon siyang kutob na siya talaga ang unang tao na makakakilala sa kanya. Inihayag naman ni Master Song na nalito daw siya ng ilang mga sandali kanina at inakala niya daw na ang isang Blood Ghost Sword Demon na iyon ang nagbalik sa nakaraan. Samantala si Taekyang naman ay tila naguguluhan sa mga nangyayari. At habang nakikinig si Taekyang sa kanilang mga pinag-uusapan ay bigla na lamang nagbigay ng pasasalamat si Master Song sa Sword Saint. Sapagkat dahil daw sa kanya ay nagawa niya daw umabot sa ganitong edad, kasabay nito ay tinawag ni Master Song si Jong Richu bilang si Ginoong Mae Jong Hak. Wika pa niya na kung hindi daw siya iniligtas noon ay hindi lang sana binti ang nawala sa kanya kundi pati ang buong buhay niya. Matapos marinig ni Taekyang na tinawag niya si Jong Richu na Mae Jong Hak ay agad nagdulot ito ng pagkabigla sa kanyang kaisipan. Matapos nito ay inihayag rin ni Master Song na nahanap raw nila ang Night Murderer ilang oras lamang ang nakalipas. Kung saan inihayag niya sa Sword Saint na medyo pinaglaruan niya raw ang masamang lalaki na nagtangka sa kanya ng pagpatay. Sa puntong ito ay naaalala ng Sword Saint ang lalaking sumubok sa kanya na pumatay, kung saan mabilis niya itong hinabol at tinusok ang vital point ng likuran ng lalaki upang ito ay kanyang patulugin ng ilang oras. At wika niya na mukhang nakagising na daw ang lalaking yun ngayon lang. Inihayag ni Master Song na ang lalaking yun ay nararapat sa kamatayan ngunit maswerte daw siya dahil binuhay pa siya ng Sword Saint. Kaya't sa mga oras din daw na yun nalaman nila ang tungkol sa lahat ng mga katotohanan at nagkamali sila ng iniisip tungkol kay Jong Richu at doon napagtanto niya na kung sino ang totoo niyang pagkatao. Nagsalita naman ang Sword Saint na gusto niya daw sanang itago ang lahat ng kanyang pagkatao hanggang sa matapos ang Great Celestial Banquet, ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lang daw nangyari ang mga ganitong bagay. Tumugon naman si Master Song na pareho daw sila ng nararamdaman, sapagkat nagawa pa daw nila na maging seryoso sa kanilang mga depensa at bantay ngunit nangyari pa rin ang ganitong bagay sa Shaolin at sa lahat ng lugar. Matapos nito ay nagsalita ang Sword Saint na siguro daw ay nasa maayos na ang lugar ng Shaolin dahil nandito na sila ngayon. Kaya't tinanong niya si Master Song kung pumunta ba ang Thunderbolt Blade King na si Pang Chulho sa mga Shaolin. Sumagot naman si Master Song na pagkatapos daw nila maunawaan ang sitwasyon ay naghiwa-hiwalay sila ng landas at si Grandmaster Pang Chulho daw ang nag-asikaso ng mga bagay sa templo ng mga Shaolin ngayon. Matapos ang maraming pag-uusap ng Sword Saint at ni Master Song ay agad na nagtaas ng mga kamay si Taekyang upang magtanong sa Sword Saint kung maaari ba siyang magtanong sa kanya. Nagsalita naman ang Sword Saint sa harapan ng bida na maaari daw siya magtanong ng kahit na ano. Samantala, nakaramdam ng hindi kaaya-ayang presensya si Taekyang mula sa lahat ng mga martial artist na dumating na tila napakasakit raw ng mga tingin nila sa kanya. Dito ay makikita na iniisip ni Taekyang na mukhang ang lalaking ito ay ang Peking Mae Jong Hak, kaya tinanong niya si Jong Richu kung ano muli ang kanyang palayaw. Dito ay nakangiti na tumugon si Mae Jong Hak sa harapan ng bida na siya raw ang master ng kanyang kaibigan na si Champang o mas kilala sa pangalang The Sword Saint.
Sa puntong ito ay parang nahulugan ng malaking bato ang katawan ni Taekyang dahil sa sobrang kahihiyan na kanyang ipinakita kanina, kung saan makikita na umakbay sa kanyang balikat si Mae Jong-hak at sinabi na ikinagagalak niya daw na kilalanin pa nila ang isa't isa.